Ito ang klase ng technique sa tela na pinapangarap matutunan ng mga Amerikanong fashion designer, pero may kumakalat na chismis na gumastos na raw sila ng mahigit 10 milyong dolyar para subukang maunawaan ito at hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ito makuha. Bakit? Dahil ito ay isang kasanayan na tanging mga Tsino lang talaga ang tunay na marunong. Ang tawag dito ay silk cocoon weaving. Ang sikreto, lahat ay nakatago sa loob ng isang maliit na mabalahibo at puting bola ng seda. Nagsisimula ito sa pag-aalaga ng mga silkworm at tanging ang pinakamagagaling na silkworm lang ang pinipili at inaalagaan sa isang lugar na kontrolado, ang temperatura at halumigmig. Ang pagkain nila, wala nang iba kundi ang pinakasariwa at pinakamasustansyang dahon ng mulberry. Yun lang ang paraan para makagawa sila ng mahaba, matibay at purong puting seda. Kapag handa na silang gumawa ng cocoon, maingat na kinokolekta ng mga manggagawa ang bawat isa gamit ang kamay. Ito ang nakakagulat, ang bawat cocoon ay may libo-libong talampakan ng natural na hibla ng seda. Pagkatapos, ang mga cocoon ay in-steam sa palayok. Ang prosesong ito ay tinatawag na degumming, na siyang nag-aalis ng malagkit na likas na pandikit mula sa hibla ng seda. Bakit ito ginagawa? Para mas maging makinis at mas malambot ang seda? Pagkatapos nito, ang lumambot na cocoon ay iniinat dahan-dahan gamit ang kamay, layer by layer hanggang sa maging parang ulap ng seda. Ang mga patong na ito ng seda ay pinapatong, pinapadpad, at hinuhubog para maging isang buong tela na walang tahi. Manipis ito at magaan, pero nakakabigay ng matinding init habang nananatiling presko at humihinga ang tela. At diyan nagsisimula ang paggawa ng high-end na mga damit na seda o mga silk quilt. Pero ito ang matindi, ang paggawa ng isang handmade na silk quilt ay nangangailangan ng daan-daang cocoon at napakaraming oras ng mano-manong paggawa.